is Congressman Guardiola as a contractor? Is he reliable? Or sabi mo nga, mahirap yung ghost project no? Pero substandard ba? Kasi okay lang naman na you corner a lot of it kasi magaling kang kontratista dahil matibay, maasahan ka, you deliver it on time. So how is he as a contractor? Would you know, so far yung projects na nakita po ninyo, mahusay ba ang pag-turnover or substandard lahat or overpriced? Meron ho ba kayong nakikitang pintas bilang kontratista si Congressman Guardiola? Yung mga road projects niya sa aking distrito ay ongoing pa at napansin ng mga engineers nung una na medyo manipis yung asfalto. Na nilalatag nila. Yung main issue though is the overpricing kasi sa tingin ko doble ang presyo sa tama ay parang kalahati ng proyekto ay nawala. At ang price ng road projects sa aking distrito ay mga nasa 15 million pesos per kilometer o doble ng sinasabi ng mga local engineers na dapat cost ng mga proyektong yon sa mga lugar na yon. At si Congressman Guardiola ayon sa DPWH engineers mismo, yung nagsabi sa kanila na dapat ito ang design ng proyekto ito. At parang pinipili yung design ng project which is asphalt na mas malaki ang kita o sinabi nila mas madaling gawin. Kaya ang lumalabas po ay more na sa overpricing. Overpricing siya. And ang mga road projects pwede ding dayain sa kapal. Pero kaya din siguro gusto sila ng ibang mga contractor ay hindi sila kasing halata kaysa yung mga ibang mga projects kasi unless ino-audit mo yung kapal ng asfalto, hindi mo mahuhuli na substandard sila. So he prefers yung mga asphalt, yung mga daanan, hindi yung mga flood control. Ganun ho ba? Mas marami siyang mga daan, road. Nakahanap kami ng 3 billion pesos in flood control projects sa kanyang mga kumpanya. Meron iba na hindi naman nasa kapangalan niya, pero may previous reports na may ghost project nga sa Bulacan na sinabi, pinondohan niya na flood control. Pero ang contribution ko lang sa discussion dito ay more tungkol sa mga insertions niya. Ano man ang klaseng proyektong ito, ang point is nagkakaroon nga ng collusion sa paggawa ng bahay. With DPWH. Ay lumilitaw po na namumuhunan sila. Yung 22 billion pesos, mamumuhunan siya. Kanino niya ibinabayad John para makopo niya yung ilalagay sa NEP ng mga project? Ang sabi niya, ninong niya si Secretary Manny Bonoan. Baka si Secretary Bonoan ay pwedeng magpaliwanag kung may dahil ang kanyang inanak ay may mga proyekto na nakalista sa DPWH bago pa lang ang bidding. Pero kung ano ang hatian, kung meron man natanggap, hindi po natin alam. Ang mga nasa loob ng DPWH ang pwedeng tumestigo tungkol sa paano yung kickbackan. Kaya yung Bulacan First District Engineering Office ang naging gold mine ng evidence dahil yung mga district engineers mismo na yung nagtestimonya at iba pang mga district engineering offices ay pwedeng testigo din, then that is the key for us to find more about Congressman Guardiola.